Hello mga kabayan, ito na naman ang inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa isang video. No? So ang video po na ito ay tungkol sa isang abogado, Attorney Vic. So hindi ko siya kilala. No? Kung kilala niyo po siya, mag-comment, mag-react kayo. No? Pero meron daw nagbabanta sa kanyang buhay. So panoorin po ang video para malaman kung ano nangyari. At hindi ko alam kung bakit kailangan siyang pagbantaan kung ano bang ginawa nito abogado na to, ano? At sana naman ay kasi parang lately, no? Parang gulo-gulo na ng bansa natin, ano? Mga abogado ay mga pinapasyalan ng mga kahina-hinalang mga nilalang, no? Yan. Tapos alam mo yun, mga bagay-bagay na parang ang hirap sa isang Pilipino na ba't nagkakaganito yung bansa natin, ano? Tapos sa news yun ang nakikita natin, ano? Pero ang realidad ay mataas ang bilihin, nangangailangan tayo ng tulong pagdating sa kalusugan, pagdating sa edukasyon, ano? At may mga ganito pang pangyayari na sa mga taong sabi ay hindi sang-ayon sa administrasyon ngayon, ano. So again, ako po si Junjun, ang inyong Junjun, ay bumoto po ako kay Pangulong Bongbong Marcos, and I do believe na matutulungan niya yung mga mamamayan natin nung binoto ko siya, ano. So ayun po, so panoorin natin ang video. Sabay-sabay tayo mag-react, mag-comment. Again, this is Junjun. Junjun is in. This is breaking news. Oh my God. Okay, may breaking news tayo mga palangga. Attorney Vic, may banta sa kanyang buhay. Ngayong araw, may nagpanggap na di umano'y Grab driver couple na nag-inquire for legal services sa law firm ni Attorney Vic Rodriguez. Ang sabi sa lobby guard ay expected sila sa opisina. So naiwan ang babae sa lobby. Pag-akyat sa opisina ng lalaki ay wala siyang appointment at nagsabing walk-in at mag-inquire ng marital legal services. So iniwan yung kanyang nagpapanggap na kasamang wife siguro, iniwan ang babae sa lobby, okay? Ang sabi dito, yung lawyer na nag-asikaso dito sa lalaki ito, ang sabi dito, the lawyer attended to this guy finds it odd na may walk-in. Dahil ito ay, very unlikely sa office nila. Dahil hindi ganon yung pag may pumupuntang mga kliyente. Okay? So, nag-inquire kunwari at nagtanong, nasaan si Attorney Vic? At ang sagot ng lawyer doon sa kanyang law firm, matagal na hindi napupunta dito. Mga 2 years na. So, ang sagot daw nitong lalaki, saan nag-o-office? Wala ba siyang satellite office? So, ayon sa ating source, nakatunog ang lawyer, and right away, terminate ang consultation. So habang nasa taas ng lalaki, ang babae naman nasa lobby ay sinasurvey ang lugar from ground floor to 5th floor. Oh my God. Wala nang ibang gagawa nito mga kababayan, kundi ang gobyernong bangag. Okay, but anyway, so far ay safe si Attorney Vic. At the moment sa ating pag-uusap ay safe siya. Gusto lang niyang ipaalam na mayroon na namang masasamang elemento. Alam niyo na kung sino ang masamang elemento. Sino ba magtatangka ng buhay namin? Like ako, may death threat. Diba? Now, Attorney Vic Rodriguez, wala na pong ibang magtatangka sa buhay namin kundi ang bangag na gobyernong ito. Bangag na Marcos Jr. Anyway, mga palangga, so pwede pala natin banggitin yung pangalan ng mga allegedly. Okay, kasi wala pang investigation, based dun sa kanilang ipinakitang pagpanggap na kunyari may appointment sila sa opisina o sa law firm ni Attorney Vic, wala naman pala. But anyway, ito ang kanyang pangalan. Spencer what's the name? Alcaraz. Okay? So, ang nakalagin na nagpanggap na may appointment kay Attorney Vic ay Spencer Alcaraz at yung babae ay Veronica Constantino. At the moment po ay tinaiimbestigahan na at I believe na i-report na ito. So, gusto ko lang malaman ninyo, breaking news ay may nagpapanggap na, may pagbabanta sa buhay ni Attorney Vic. At sino nasa likod nito? Pwede ang bangag na gobyernong yan? Walang iba niyan kundi si Lisa at si Marcos Jr. ang may bunot dulo ng kahayupan na yan, mga kababayan.
So, ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin ang video. So, ayon kay dun sa nagsasalita, Maharlika ba ang pangalan ng vlogger na yon, ay meron nagbabanta sa buhay ng abogado na to kasi ayon dun sa vlogger is parang against ito o may sinabi o may ginawa, hindi po klaro ano, sa gobyernong sa administrasyon ngayon, tong abogado na to. So ako po, ang reaction ko dito, hindi doon sa mga sinabing negative ano, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang reaction ko dito ay ganito. So kung ang mga abogado na nagkakaroon ng comment or opinion sa administrasyon ay nagkakaroon ng mga ganyang klaseng experience, ano pa kaya ang mga ordinaryong tao? So ang dating po kasi sa akin, and this is my opinion, is pag ikaw ay nagkaroon ng sariling pananaw, sariling opinion sa mga ginagawa ng administrasyon na ito, ay ganun din ba siguro mangyayari, no, sa ating mga normal na tao? Kasi sa abogado nga nangyari. What more pa sa normal na tao, no, na nandyan lang tayo sa pamamahay natin, sa daily na ginagawa natin. So napakadali nating hanapin. At wag naman sana, no, napakadali nating burahin sa daigdig, ano? Kasi normal lang tayo hindi natin alam na ganyan na ganyan ang pamamalakad na pala ng Pilipinas ngayon. So ako naman ay naniniwala pa rin sa kabutihan, ano? Sabi nga, ang kabutihan laging mananaig sa kasamaan. So, ayan po mga kabayan, mag-comment, mag-react. Again, this is your Junjun. Junjun is out.